Ipinakita dito ang mga top member ng Bonten. Napatigil si Takemichi kung sino ang may kulay puting buhok na iyon. Pagkatapos nun ay kumain sila ni Hina sa ramen shop ng magkapatid na Kawata. Iniisip pa rin ni Takemichi ang pattern sa tatong iyon dahil parang nakita niya na iyon dati. Nagagalit na si Hina dahil hindi sa kanya nakikinig si Takemichi. Inilapag na ni Suuya ang ramen nila. Natutuwa si Takemichi dahil mukhang masarap ito. Tanong nito alin ang sa kanya. Sagot ni Hina na lagi niyang kinukuha ang angry dahil kahit mukha itong matapang ay banayad lang ang lasa nito. Wika ni Takemichi na kahit maputi ang smiley ay sobra nitong anghang. Napansin niya dito ang picture nila noon. Ito ang picture na kinuha nila pagkatapos mabuwag ng Toman. Natutuwa si Smiley na iniwan na niya ang kabataan niya sa Toman. Wika ni Takemichi na sayang hindi niya nakita si Mikey. Tanong nito kung kamusta na siya. Sagot ni Smiley na hindi niya alam. Nagulat dito si Takemichi. Tanong ulit ni Takemichi na hindi nila nakikita si Mikey dahil sa ibang bansa ito nagtatrabaho. Sang-ayon dito si Angry. Dahil ganon ang sinabi sa kanila ni Draken. Napaisip si Takemichi na baka si Draken lang ang nakakaalam. Wika ni Angry na mahigit 10 taon na hindi niya nakikita si Mikey. Gulat na gulat dito si Takemichi. Nang mapalingon sa kanya si Hina, tumunog ang mga hikaw nito. Naalala ni Takemichi ang pattern sa tatong iyon at ang hikaw na iyon. Magkatulad sila sa pattern ng hikaw ni Isana Kurokawa. Tinapos niya agad ang pagkain at napatakbo. Wala pang nakakakontak kay Mikey sa mahigit na 10 taon. Tinawag niya si Draken. Tanong ni Draken, bakit ganon ang itsura niya? Wika ni Takemichi, bakit siya nagsinungaling na si Mikey ay nasa ibang bansa? Wala pang nakakakita sa kanya sa matagal na panahon na. At ang nakita niyang video sa balita ay kamukha ni Isana Kurokawa. Tanong ni Takemichi kung buhay pa ba si Mikey. Sagot ni Draken na naghiwalay sila ni Mikey 12 taon na ang nakakalipas. Hindi niya alam kung buhay pa ito o patay na. Dagdag pa niya na nagsinungaling sila dahil gusto nila maayos na ang buhay ni Takemichi. Huwag niyang sisihin si Chifuyu dahil si Draken ang nakaisip nito. Sabi ni Draken na tigilan na niya ang paghahanap kay Mikey. Dahil nung huli niya siyang makita, hindi na siya ang Mikey na kilala niya. Pagkatapos nito, nakatambay si Takemichi. Hinihintay pala niya si Naoto. Humihingi ng tawad si Takemichi pero sagot ni Naoto na ayos lang iyon dahil siya ang nagligtas sa kanyang buhay. May inabot itong envelope. Tiningnan pala niya ang criminal organization na Bonten. Ipinaliwanag nito na ang Bonten ang pinakamasamang criminal organization. Lahat ng illegal na gawain ay sangkot sila at kahit mga pulis ay hindi makahanap ng asset sa kanila. Sa madaling salita, ang Bonten ay parang Toman dati at ang leader ay yung may kulay puting buhok. Tanong ni Takemichi kung si Isana ba yun. Sagot ni Naoto na hindi dahil si Isana ay siguradong patay na. Ang may puting buhok na iyon ay mas kilala dating ang unbeatable Mikey. Ang leader ng Bonten ay si Sano Manjiro. May ipinakita dito na umiinom ng gamot at may 3 tao na duguan at may tali ang bibig. Sigaw nito na dalhin ang martilyo ng Bonten para sa mga traidor. Pinapatahimik niya ito dahil magsasalita si Mikey. Kumakain ito ng dorayaki. Wika ni Mikey na patayin sila. Itinutok nito ang baril sa kanila at pinaslang ang mga ito. Ito ang Bonten number 2, Haruchiyo Sanju. Nandito din ang Bonten number 3 na si Kakucho. Ang Bonten executives na sina Kanji Mochizuki, Ran Haitani, Rindo Haitani, Hajime Kokonoi at ang Bonten advisor Takeyomi Akashi at ang Bonten leader Sano Manjiro. Hindi makapaniwala si Takemichi na si Mikey ay leader ng isang criminal organization. Sagot ni Naoto na oo, walang duda iyon. Hindi ito maintindihan ni Takemichi dahil ibang-iba ang mga sinabi ni Mikey sa past. Binuwag niya ang Toman para baguhin ang future. Nangangako ito na poprotektahan niya ang lahat hanggang magkita ulit silang dalawa sa future. Hindi ito matanggap ni Takemichi. Imposibleng maging ganon si Mikey. Tanong ni Naoto kung sinasabi ba ni Takemichi na mali ang impormasyon niya. Wika nito na kailangan niya makita si Mikey.
Pinapatigil siya ni Naoto dahil sobrang delikado ni Mikey ngayon. Huwag niya maliitin ang 12 taon na nagdaan. Si Mikey ay hindi na ang taong kilala niya. Inaabot ni Takemichi ang kamay niya. Mag-shake hands sila dahil babalik siya sa past. Gusto niya makita si Mikey sa past para matanong kung ano ba talaga ang intensyon niya. Hindi ito maintindihan ni Naoto. Pinapatigil na niya si Takemichi. Nailigtas na niya si Hina. Nakamit na niya ang kanyang goal. Si Manjiro Sano ay kilala lang niya sa nakaraan. Hindi na mahalaga ang nangyari sa kanya. Nagmamakaawa ito na mag-move on na si Takemichi at mabuhay na sa kasalukuyan. Umiiyak si Takemichi. Wika nito na kung hindi dahil kay Mikey, hindi siya magiging kung sino siya ngayon. Napatigil dito si Naoto. Hindi siya tinitigilan ni Takemichi. Pumayag na rin ito dahil babalik din agad si Takemichi. Nagpapasalamat sa kanya si Takemichi. Natatawa si Naoto na hindi niya talaga kaya kontrahin si Takemichi. Nagkamay na nga ang dalawa. Nagtataka ang mga ito bakit walang nangyayari. Nag-shake hands sila pero hindi nakapag-time-lip si Takemichi. Naiintindihan na ito ni Naoto dahil wala na siyang interes na bumalik si Takemichi sa past tapos na siyang maging trigger ni Takemichi. Hinala niya na dahil naligtas na ni Takemichi si Hina na wala na ang matindi niyang pagnanais na makabalik si Takemichi sa past upang baguhin iyon. Maaaring hindi na siya pwedeng maging trigger ni Takemichi. Ikinuwento niya ito kay Chifuyu. Kumbinsido din ito dahil nailigtas na niya si Hina. Tapos na ang misyon niya. Nalulungkot ito, wika niya na gusto niya makita at makausap si Mikey. Tanong ni Takemichi na alam ni Chifuyu na napunta sa maling landas si Mikey. Sagot ni Chifuyu na pagkatapos mawala ni Mikey, may mga tiningnan siya, ngunit wala siyang nalaman. Kaya palagay niya, si Mikey ay nahanap na ang landas na gusto niyang tahakin para sa sarili niya. Kaya mabuhay na din sila sa sarili nilang landas. Nakatingin lang sa kanila si Kazutora. Dagdag pa ni Chifuyu na hindi na bata si Takemichi. Mayroon na siyang importanteng landas para pasayahin si Hina. Habang naglalakad, hindi pa rin maintindihan ni Takemichi na pinili ni Mikey ang maling landas. Pero nang maalala niya ang ngiti nito, natigilan si Takemichi nang biglang may nagsalita. Wika nito na hindi na lang niya basta makakalimutan ang tungkol kay Mikey. Nagulat dito si Takemichi na iyon pala si Kazutora. Kwento nito na 10 taon na rin pero parang tumigil ang oras noong nasa kulungan siya. At nang paglaya niya, wala na ang toman at ang lahat ay nakangiti kahit si Mikey ay wala dito. Pero may isang bagay na siya ay nakakasigurado. Si Mikey ay hindi pa rin nagbabago. Hindi siya ang tipo ng tao sa iba ang kahinaan niya. Itatago lang niya ito sa sarili niya. Dagdag pa nito na hindi si Mikey ang pumili ng landas na iyon para sa kanya. Kaya kailangan nilang tulungan si Mikey. Habang nagpapagupit si Takemichi, wika nito na 2 buwan at kalahati na ang nagdaan pero wala pa rin sila kahit isang clue. Sagot ni Akun na hindi nga nila alam kung buhay pa si Mikey at ang lahat ng Miso Middle ay tumitingin na rin. Pero wala talaga silang makuhang impormasyon sa mga member ng Bonten. Wika ni Takemichi na masyadong delikado ang Bonten. Pinapatigil na niya silang maghanap. Nagulat dito si Akun kung sumuko na ba siya. Sagot ni Takemichi na hindi. Kahit gaano pa katagal ang abutin, hahanapin niya si Mikey. Ang isa niyang natutunan sa pagta-timelip ay ang hindi pagsuko at magiging maayos din ang lahat. Biglang may tumawag sa cellphone nito. Wika ni Hakai na nakabalik na siya sa Japan. Buksan na nila ang time capsule. Naalala ni Takemichi na nagbaon nga pala sila ng time capsule. March 15, 2006. Nandito ang lahat ng Toman top member. Wika ni Mikey na wag nila kalilimutan pagkalipas ng 12 taon mula ngayon ang anniversary ng pagkakabuo ng Toman. Silang lahat ay magkikita-kita dito sa June 19. Ngayon ay June 19, 2018 at nagtipon-tipon na ang Toman dito. Wika ni Draken na wala na silang magagawa. Buksan na nila ang kahon. Nadidismaya si Peya bakit niya ito ginawa. Hindi na siya nagparamdam sa nakalipas na 10 taon. Malamang nakalimutan na niya ang araw na ito. Wika ni Pachin na buksan na nila dahil hindi na siya makapaghintay makita ang sulat niya.
Natutuwa si Chifuyu nang makita ang libro tungkol sa mga eroplano. Nangarap pala siya dati na maging piloto. Pinagtatawanan siya ni Hakai dahil pambata ang pangarap niya. Wika niya na mas maganda ang sa kanya. Gulat na gulat ito nang makita na gusto pala niya dati maging astronaut at mayroon pa siyang bato na galing buwan. Namamangha si Chifuyu na mas pangbata ang pangarap niya. Nahihiya si Hakai. Tanong niya kung ano ang inilagay ni Mitsuya. Ang nilagay pala nito ay isang manika. May sulat itong kasama. Sabi sa sulat na huwag niya kalilimutan ang totoo niyang layunin. Dahil mahirap lang sila, hindi niya maibili ng manika si Luna at Mana. Ito pala ang kauna-unahan niyang tinahi na manika para sa kanila. Natutuwa ito na sigurado kung hindi siya mahirap nun, hindi siya mapupunta kung nasaan siya ngayon. Binasa ni Smiley ang sulat niya. Sabi sa sulat na gwapo na siya ngayon at gusto niya hagudin ang straight niyang buhok. Dagdag pa nito na ngayon isa na siyang club host. Binasa ni Angry ang sulat niya. Nakalagay dito na ang hiling niya ay magkaroon siya ng marangal na trabaho kasama si Smiley. Nagulat si Takemichi nang biglang ngumiti si Angry. Binasa ni Peya ang sulat niya. Ito pala ay para kay Pachin. Nang mapunta siya sa reform school sa loob ng kalahating taon, naiwan siya na para bang may buta sa kanyang puso. Hindi na siya makapaghintay makalabas si Pachin para makagawa na sila ulit ng mga kalokohan. Dagdag pa niya na isinama niya ang paboritong manga ni Pachin. Umiiyak si Pachin sa tuwa. Wika ni Peya na makikita ito ng asawa niya, kaya siya na ang magtatabi. May hawak-hawak si Draken. Tanong ni Takemichi kung ano ang inilagay niya. Ito pala ay ang picture kung kailan binuwag nila ang Toman. Binasa niya ang kanyang sulat. Tanong nito kung kamusta na siya. Mahilig pa rin ba siya sa mga motor? Kasal at may anak na ba siya? Sinusundan pa rin ba niya si Mikey kahit saan ito magpunta? Siya ngayon ay hindi makapagdesisyon sa daan na tatahakin niya. Sa pagkabuwag ng Toman ay hindi siya tumututol. Iyon ang sinabi niya sa harapan ng lahat at labis niya itong pinagsisisihan. Dahil ang Toman ang lahat sa kanya. At sigurado na ganun din ang nararamdaman ng iba pang Toman. Nag-alala siya, umiyak, pero ang nasisigurado niya na si Mikey ang mas labis na nagdusa sa lahat. Kaya iiwan niya ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan sa sulat na ito. Tatanda siya, mamumuhay ng payapa at makakalimutan ang damdamin noong bata pa siya. Pero wag niya kalilimutan ang isang bagay. Si Emma ay lagi lang nasa kanyang tabi. Tahimik dito ang lahat na naghihintay at nakikinig. Wika ni Draken na ang taong ito ay wala dito. Tanong niya kung titingnan ba nila ang sulat nito. Si Mikey ang nakaisip gumawa ng sulat para sa future na sila. Gusto malaman ni Takemichi kung ano ang iniisip ni Mikey sa araw na iyon. Dahil maaaring may clue doon kung nasaan siya ngayon. Nakikinig ang lahat. Sabi sa sulat ni Mikey, sa 12 taon na nagdaan, iniisip niya ano na ang ginagawa niya ngayon. Pero alam niya na si Mitsuya ay magiging isang fashion designer at magkakaroon ng magandang opisina at gumagawa ng magagandang damit. Si Hakai naman, dahil gusto niya si Mitsuya, siguradong ang trabaho niya ay nasa kamukhang industriya din at tatambay sa opisina ni Mitsuya. Si Pachin ay mamanahin ang real estate agency ng kanyang tatay at si Peya ay susundan si Pachin. Napapaisip si Pachin paano niya ito nalaman. Si Smiley ay gagawa ng mga kakaibang bagay. Pero hanggang kasama niya si Angry, magiging maayos ang lahat. At may nag-iisang pagpipilian lang si Draken. Siguradong magtatayo ito ng isang bike shop dahil siya ang mas nakakakilala sa kanya na higit pa sa lahat. Para kay Chifuyu, siguradong gumagawa siya ng kung anong makapagpapaalala kay Baji. At para kay Takemichi, kapag si Hina ay hindi naging masaya kasama siya, papatayin siya nito. Ang pagbuwag niya sa Toman ay hindi lang para sa future ni Takemichi, para ito sa lahat. Ang Toman ay hindi ang tamang lugar para makuha nila ang mahahalagang karanasan na makakatulong sa kanilang paglaki. Para sa kanilang lahat, maglakbay sila upang mahanap ang kanilang halaga. At siya naman ay tatahakin na rin ang isang paglalakbay para mahanap ang importante sa kanya. Maaaring hindi na niya makita sila ulit, pero maiintindihan niyo naman iyon. Kahit gaano pa sila kalayo sa isa't isa,
mananatili silang konektado. Naiintindihan na ng mga ito si Mikey at masaya sila sa sulat nito. Nagagalak si Hakay na nagpunta siya dito ngayong araw dahil nung una naguguluhan siya sa biglang pagkawala ni Mikey. Pero kahit gaano pa sila kalayo, siguradong iniisip sila ni Mikey. Sang-ayon dito si Draken, kung iniisip pa rin sila ni Mikey, ibig sabihin nun, konektado pa rin sila. Sang-ayon dito si Takemichi, nakakabastos kung pipilitin pa niyang hanapin kung nasaan si Mikey. Tanong ni Kaku kung sigurado na ba dito si Mikey. Ngayong araw ang June 19. Sagot ni Mikey na mas mabuting ganto na lang. Nakapagdesisyon na si Takemichi na pagbubutihin niya mamuhay sa future na ito. Nang maalala niya na may sulat din siya, nakalimutan ng mga ito na may sulat din si Takemichi. Ngunit nang makita niya ito, natutuwa siya na buti na lang nakalimutan nila dahil wala naman palang kwenta ang sinulat niya. Nang mapansin niya ang isang videotape, iniisip niya kung sino ang naglagay nito sa sulat niya. Nagpunta si Takemichi sa Akihabara upang panoorin ang videotape na ito. Pagbukas niya, nandito si Shinichiro. Hindi siya kilala ni Takemichi nang biglang lumabas si Mikey. Nagagalit ito dahil galaw ng galaw si Shinichiro. Tinanggal ni Mikey ang takip ng bote gamit ang sipa. May babaeng naguhugas ng plato. Hindi maintindihan ni Takemichi kung bakit may ganto sa sulat niya. Ito pala si Emma. Nagagalit siya na bakit nagre-record si Mikey. Nahihiya ito. Naiintindihan na ni Takemichi na ang videong ito ay tungkol sa pamilya nila Mikey. Nang biglang nakurap ang video at tumambad si Mikey, kinakausap niya ang future na Takemichi. Wika nito na marami na siyang sinabi sa kanyang sulat pero may bagay siya na gustong sabihin sa kanya lang. Kapag hindi niya makontrol ang kanyang sarili na para bang nag-iibang tao siya, ito ay tinatawag na dark impulsivity. Naiintindihan ito ni Takemichi, gaya noong pinatay ni Mikey si Kazutora. Ang pumipigil sa dark impulsivity niya ay si Shinichiro, Emma at Baji. Pero wala na sila ngayon. Wika ni Mikey na natatakot siya kung magiging ano siya sa future. Hindi maganda na manatili siya sa kanila, kaya nagpaalam siya sa lahat ng Toman. Tanong niya kung naiintindihan ba ito ni Takemichi. Ayaw niyang masangkot silang lahat sa kanya. Gusto niyang mangako si Takemichi na 12 years sa future, lumayo siya sa kanya. Huwag na siyang bumalik sa past upang iligtas siya. Ang pagtahak niya sa daan na ito ay sarili niyang desisyon. Pero dahil hindi na sila ulit magkikita, gusto niyang sabihin ito sa huling pagkakataon. Nakangiti nitong sinabi kay Takemichi na mabuhay siyang masaya. Hindi ito gusto ni Takemichi. Naiintindihan na niya na ang pagiging masama ni Mikey ay hindi kagagawan ng kahit sino. Ito ay dahil sa kanyang dark impulsivity at wala na siyang magagawa doon. Nakipagkita ito kay Kazutora. Natutuwa ito dahil kanina pa pala siya naghihintay. Wika ni Kazutora na may nahanap na siyang impormasyon. Sagot ni Takemichi na ayos na ang lahat. Hindi na niya ito kailangan. Nagtataka dito si Kazutora. Tanong niya kung ano ang problema. Sabi ni Takemichi na ayaw na niya makigulo sa Bonten o kahit kanino pa dahil ito ang hiling ni Mikey. Pagkalipas ng ilang araw, nakatulala si Takemichi. Tinatawag siya ng mga ito. Wika ni Chifuyu na tapos na ang paghahanda. Tanong ni Mitsuya kung kamusta na ang nangyayari. Sagot ni Yuzuha na hindi niya ito gusto. May mali pero hindi niya alam sa sarili niya. Tinanong ni Hina kung kamusta ito. Natulala si Takemichi sa kanya. Natutuwa si Hakay na ang ganda ni Hina. Dagdag pa ni Chifuyu na hindi deserve ni Takemichi ang kagandahang ito. Natutuwa si Hina sa kanilang sinasabi. Napaiyak bigla si Takemichi. Nag-alala dito si Hina. Wika ni Takemichi na natutuwa lang siya nang bigla niyang nakita ang ngiti ni Mikey. Naalala ni Takemichi ang sinabi sa kanya ni Mikey. Kapag siya ay hindi kumikilos ng normal, gusto niyang pagalitan siya ni Takemichi gaya ng ginagawa ni Shinichiro. Nagagalit si Takemichi na lagi na lang ganto si Mikey. Lagi na lang siyang may ganong ngiti. Desidido na ito, ang nag-iisang taong makapagliligtas kay Mikey ay si Takemichi.